Dami-daming nalulungkot na gano'n na lamang ang hakbang na pasulong ni Sarah pero parang hindi sinasalubong. Yun pong napabalita noon na nagkasundo na po sila ni Mami Divine, hindi pala totoo yun. Let's go! Proud ngayon kay Sarah Geronimo. Ay, siyempre, very proud ako na nung naibalita na bibigyan daw siya ng isang award at global yun, ha? Oo. At sa Amerika yan tatanggapin. Oo. Hindi lang dito. Ibinabalita pa lang noon. Oo, ibinabalita pa lang ngayon noon. natanggap na, di ba? Napakaganda. Ang ganda Totoo. ng imahe ng Pilipinas. Oo. Siya pala pinakaunang Unang Pilipino na tumanggap po ng Global Force Award dito po sa Billboard Women in Music. Yes. Ang dami niya nilundagan, ang dami niyang nilampasan. Correct. Diba? Magaling naman kasi talaga. In fairness Si Sarah Geronimo. Kaya diba? deserve niya naman yan. Tsaka alam mo, iba talaga yung may mabuting puso, no? Nilalapitan ng mga grasya. Tama. Tama ka? Tama, Diba? oo naman. Bakit? Eh, di ba nga? Siyempre, alam naman natin si Sarah na yung hindi siya masyadong makuda, hindi siya masyadong mapatol sa mga Matiisin. sa mga kung ano mga sinasabi nila, parang baliwala lang sa kanya. Basta sa kanya naisip niya ang future ng karir niya. Tsaka ng pamilya niya. Ng pamilya Oo. niya. At saka, yun pong napabalita noon na nagkasundo na po sila ni Mami Divine, hindi pala totoo yun. Oy. Yun palang ipinadala niyang pagkain doon sa subdivision kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Hindi pa rin pala tinanggap. Oo. Kaya nga ang dami-daming nalulungkot na gano'n na lamang ang hakbang na pasulong ni Sarah pero parang hindi sinasalubong. Yun na nga. Diba? Sana isang araw hipuin naman ng Diyos ang puso ni Mami Divine para gaano ba katindi yung kasalanan, krimen ba na mag-asaway anak? Diba? At pero sa kabila pa rin ang pagtanggi ng nanay niya, biluin mo ba yung speech ni Sarah naman? Ay, oo. yan. Talaga naman. Pero bago tayo magsabi nung kung ano ang ipinarating niyang pahayag kay Mami Divine, ano muna ang mga pinansin ng mga bashers sa kanya? Ako, unang-una, yun daw kanyang damit, sana ay nag-Filipiniana na lang Ay, siya. oo, tama. At yung buhok daw sana niya, ay gumamit na lang siya ng parang pakakabain. Correct. Diba? Kasi daw, Extended, nagmukhang Nagmukhang Tweety Bird. daw. Daw. Kasi bumagsak Oo, bumagsak. kasi kumorte sa ulo tapos numipis dito. Sumitong katawan. Oo. Hindi pa naman tayo sanay kasi at lalo na ang mga bashers niya na ganun siya ka-sexy. Diba? Nabigla kasi tayo sa transformation, yung new look niya kasi ginawa. Doon pa sa awards night mismo, ginanap yung new look niya. Pero di ba paminsan-minsan naman talaga kailangan din naman na dinidiskubre ng mga artista at mga singers ang kung anong bagay sa kanila na medyo bago naman sa patingin natin. Yeah. Tama. Diba? Oo. At saka sinabayan niya na rin kasi okasyon, di ba, panay ang mga foreigner. Pag nag-Pilipiniana siguro siya, magmumukhang conservative na naman siya. At tuwan-tuwa siya, nakatabi niya si Katy Perry. Ay, oo. Diba? Nalilito ako, si Katy Perry at saka yung si Christina Aguilada. Hindi. Aguilada daw. Si Rowena Aguilada, yun, mahal na mahal ko. Si Christina Nakasamahan sa Manulat. Aguilera. Hindi, yung kumanta ng 1,000 Years. Ba Christina Perry din yun? Si Katy Perry naman yung isa. Si Katy Perry yung totga. Si Katy Perry, Christina Aguilera, at saka Christina. Taylor Swift. Ilabas natin si Taylor Swift dito, inisnab niya si ano. Oo nga, Diba? oo. Ayoko. Ayoko rin sa kanya. Itong Tay na to. Oo nga. Diba? Si Celine Dion eh. Inisnab niya. Teka muna, hindi yung kumatang 1,000 Years. Christina, ano yon? Christina Perry. Christina Perry. Noong pala itong Gusto ko kasi yung video noon eh, may mga kandila, isang malawak na ano. Christina Perry. Pero ang nakatabi niya ay si Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Pag nakatabi mo nga naman ang isang Diyos ko, Oo. Katy Perry. Oo, tsaka kasi international to, global to, lahat ng Tama. mga sikat Oo. nandoon. At sa Billboard, alam naman natin na yan ang barometro ng mga musikero. Hindi ba lahat ng banda kapag pumuwesto sila sa Billboard 200, sikat Ay, sikat na, sure. Ang The Beatles, ang Eagles, Tama, diba, ang oo. Queen, lahat sila. Pag pumuwesto ka dyan sa Billboard, Oo. ay nako, sikat ka na. Kaya At nga. ibig sabihin, milyong kopya ng plaka mo ang Ay, nabenta. correct. Yun. Kaya itong ano na to, itong tinanggap na ito ni Sarah, ang dami niyang kinabog dito. Ay, oo Diba? naman, grabe. Ang galing. Kasi nakakagulat, iba rin talaga ang award ni Sarah ngayon. At saka At alam saka, mo yan, yan ang mga gusto-gusto ng mga singer na sa Ah, Hollywood. yes. Talagang hinahabol. Kasi pagka ano ko lang, maging number 1 ka sa Billboard, talagang Naku grabe. naman, lalo ko na maintain mo ng ilang linggo, Oo. ilang buwan, Mapasama pinag-aagawan talaga. yan. Correct. Di ba para Oo. sa kanila pag nag-number 7, sasabihin kagad. Oo. At hindi gaanong nagtagumpay dahil nag-number 7 lamang sa Billboard. Oo. Di ba? Parang ganon. Correct. Kaya pagka pumasok ka sa Billboard
200. Yun na yun. At yung kanyang speech, Ayan na. malalim, Oo. malalim, di ba? Hugot. Na sa kabila po ng nagaganap sa kanilang pamilya at kay Sara at kay Mateo, neto pa rin si Sara talaga na buong respeto at bibigay halaga sa kanyang pamilya. Ang binanggit niya sa kanyang speech, sabi niya, shout out to my mother, Mommy Divine Geronimo. You are the best. You are my hero. I love you very much. Di ba? Kung ako yung nanay, susuko na ako. Kahit masama pa loob ko sa ipinakitang gilas na ganyan, yung pagbibigay ng respeto at pagmamahal ng anak ko, magpapakumbaba na ako talaga kay ako pa ang tama. At saka ito na, talagang sinabi niya sa buong mundo na nakatutok, pinagsigawan niya talaga sa kabila. Ito yung marirealize mo, sa kabila ng ginaganyan siya ng nanay niya. Nakita mo ito, na namamalikluhod pa rin ang anak niya. You are my hero. Isipin mo, bayani si Mommy Divine ng puso ng kanyang anak, di ba? At hindi daw niya makikita ang kanyang sarili na magiging nanay kung wala ang kanyang ina. Totoo naman Tama yun, naman, di ba? oo naman. Siyempre mo ano yun, siyempre nanay yun, di ba? Kasi sigurado mo kung ako kay Mommy Divine, talagang siya naggumawa ng hakbang. Una na siyang sumulong. Di ba? Para ibig sabihin, para ito na po kami, nagpapasalamat ako sa akin, anak. At saka, di ba, mula nung nagsimula naman si Sara sa Viva, di ba? Yes. At sumali sa isang malawakang contest, di ba? Si Daddy Delphine at saka si Mommy Divine ang talagang sumubaybay sa kanya hanggang sa sumikat siya. At yun ay napakalinaw sa puso ni Sara na kung wala ang mga magulang ko, lalo na ang mami ko, wala rin ako sa posisyon ko ngayon. Feeling grateful. Sobra. Yun. Sana lahat ng mga personalidad kasing grateful, kasing matanaw ng utang na loob na tulad ni Sara Geronimo. Kaya naman napakaganda ng mga dumarating na grasya sa kanya. Isipin mo mga konsyerto niya, walang laglag. Oo. Di ba? Punong-puno. At saka talagang siya lang yung sing and dance. Sing and dance talaga. Talagang sing and dance. Natawa si Wendell sa'yo sa sing and dance. Bakit naman? Iba na naman ang interpretasyon niya doon sa sing and dance. Pinakita mo sa akin, nakakaloka yun. Yun ang tunay na sing and dance. Pero si Sara talaga iba, no? Pop-icon. Iba. Napakagaling. Kaya yung mga tagahanga ni Sara Geronimo, ang galing-galing ng taste nyo. Sobra. Sa totoo lang. Tsaka congratulations, Sara. Buong Pilipinas, buong mundo. Sobrang proud ka yan. sa iyo. Super proud. Magkasunod nga, no? Ay, oo nga. Sara at Sara. Oo. Sara Labati. Sa pinakamahabang panahon po, mula nung lumabas yung balita ng paghihiwalay ni na Richard Gutierrez at Sara Labati, walang sino man sa kanilang dalawa na kumukumpirma sa kwento. Ang tagal. Correct. Ang tagal. Hanggang sa isang araw ay nagsalita si Sara na I am Single! I am single. Sabi niya. I am single. Sa palagay mo, bakit mula sa walang kibo nilang sitwasyon ni Richard ay nagsabi na si Sara ng I am single? Oo nga, di ba? Parang bigla-bigla naman yung pagsabi niya. Parang sabik na sabik. Oo, tapos parang wala naman silang ibig sabihin yung ano ba sa korte, di ba? Parang walang... Wala pa. Wala, di ba? Bakit magsasalita na siyang I'm single? Yun yung punto. Ang tanong naman po ng napakarami, si Richard Gutierrez hindi po nagsasalita. Pero naghihiraman sila. Co-parenting sila sa kanilang dalawang anak. Pero si Sara ang naunang nagsabi na I am single. Hindi pa po kasi sinasampa ng sino man sa kanilang dalawa ang pagpapawalang bisa sa kanilang kasal, yung annulment. Wala pa po yun. Kaya kumbaga sa kanilang dalawa, walang may karapatan na magsabing I am single. Kasi pareho silang Kasal pa sila, nakatali pa. Ngayon, ang dami-dami po talagang nagtatanong kasi naglabas po ng retrato sa kanyang IG si mami ni Sara. Si Aling Esther. Na nagpunta sila sa DOJ Oo. ni Mang Abner. Di ba? So, ang dami-dami ko nabasa na bakit kaya sinampa na kaya nila ng kaso si Richard Gutierrez? Sino kaya ang kanilang magpapaanal na kaya? Dahil ang sabi ni Aling Esther dun sa ngayon pa lang nailalabas itong picture na ito. Kuha nila yon sa DOJ. Di ba? So, nagsasalimbayan yung mga kwentuhan na, nako, ano kaya yung kasong isinampa ng maraming mag-asawa? question mark ang mga Parang nagtatanong. Marami pong nanguhula. Total sa kanya na rin naman po ito nanggaling. Kami na po ang kukumpirma. Kami pong tatlo ang idinimanda ng cyber libel ng mag-asawang Abner at Esther Labati. Kami pong tatlo. At hindi na po namin idedetalye pa ang mga dahilan kung bakit. Kasi ang abogado na po namin, sina Attorney Ferdy Topacio at Attorney Ralph Andrada ang nakakaalam po ng mga detalye nito. Nagkaharap na po kami ng minsan ni Aling Esther at may mga susunod pa po. At naging maayos po ang aming pagkikita sa piskalya ng Quezon City. Kami po yun. Huwag na po kayo manghula na baka may isinampa sila laban kay Richard Gutierrez. Kami po ang sinampahan nila ng kasong cyber libel. Baka naman laban
ng tititaan na drama, di ba? Huwag po kayong mag-isip ng ibang mga dahilan at magturo ng ibang tao. Kami pong tatlo ang kinasuhan nila ng cyber libel. Ayun. Iba na po pala ngayon sa piskalya. Ay, oo, grabe. Dahil ako naman po ay hindi na bago sa akin itong senaryong ito. Dati nakapapasok ka sa loob Diretso. ng room ng piskal. Dahil hindi ka na masyadong mabibilad Oo, doon. titingnan mo na lang sa listahan Kung anong room ka. hindi, yung pangalan mo, kung anong number ka. Okay. Kung number 5 ka, maghihintay ka. Ngayon, iba na po pala. Nasa labas po talaga yung mga nagdedemanda at yung mga dinidemanda. May microphone na po. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang makakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.